Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Oras po natin ganap ng alas 5 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. First day of November na po mga kababayan, kaya naman dapat po ipagpasalamat natin ang panibagong araw na ito at syempre dapat din harapin po natin ang buwan na ito ng may sigla at pag-asa. At mga kababayan, sa mga online, sabay rin po kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Live mula po sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. First day of November, ito rin po ang araw na inaalala natin ang All Saints Day. Dito sa Pilipinas, ginagawa natin ito bilang pag-alala po sa mga yumaong mahal natin sa buhay at marami sa atin ang dumadalaw sa sementeryo para bisitahin ang kanilang mga puntod. Bukod dito, ito rin po ang isa sa pagkakataon para mabuklod ang buong pamilya. Idineklara rin po ang araw na ito bilang special non-working day para mabigyang pagkakataon ang bawat isa na sariwain ang alaala ng mga pumanaw na. At mga kababayan, wala naman pong pasok sa University of Santo Tomas ngayong araw. Yan po ay hanggang sa araw ng Lunes. Magbabalik naman sa normal class schedule ng UST on Tuesday. Samantala, baliktanaw naman po tayo kung ano nga bang mga weather system ang nakaapekto sa bansa nitong huling araw ng Oktubre. Narito po ang ating weekly weather recap. Base po sa ating datos, makikita natin na apektado po tayo ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ noong October 26 po. Yan po ay araw ng Linggo. Ganun din po ang sabay na pag-iral ng easterlies. Nagpatuloy naman po ito hanggang araw ng Lunes. Ganun din po ang sabay naman na pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Partikular po yan sa may extreme northern Luzon. Pagdating po ng Martes hanggang Wednesday, yan po umiral sa bansa natin ang amihan. At kasabay din po nito ang tail end of a cold front na nagdulot po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Noong Thursday naman po, nakaranas din tayo ng patuloy pang pag-iral ng amihan, lalo na po sa Northern Luzon, pero muli po tayong naapektuhan naman ng ITCZ sa may bahagi naman po ng Mindanao, ganoon din po ng Visayas. At kahapon nga po, araw ng Biyernes, ay umiral muli ang hanging amihan at yan po ay nagdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Samantala, yung binabantayan po natin na low pressure area kahapon po ay naging isang ganap na bagyo na nga po yan at ngayon ay nasa kategoryang tropical storm. So mamaya alamin po natin ang mga developments nitong mga weather system na binabantayan natin. Alamin naman po natin anong oras nga ba sisikat ang araw. Ang sunrise po natin, yan ay mamayang 5:51 ng umaga at ang sunset naman po natin 5:27 ng hapon. Samantala sa ating moonrise, ang moonrise natin 1:01 ng hapon at ang moonset naman po natin alas 12 ng umaga at yan po ay merong illumination na 60%. At para po sa ating face of the moon, masisilayan naman natin ang waxing gibbous moon mamayang gabi. Usually, nagpapakita po ito pagkatapos ng paglubog ng araw sa silangang bahagi ng kalangitan. Sa ganitong phase, it is more than half lighted but less than full illuminated. At mapapansin din po natin na bahagyang mas malaki kumpara sa normal size ang buwan. Ito po yung tinatawag na moon at perigee o nasa pinakamalapit na distansya ang buwan mula po sa ating daigdig. May epekto ito sa ating tidal variations. Magbibigay po ito ng mas mataas na level ng tubig sa dagat dahil sa malakas na gravitational pull nito. At napag-uusapan na rin po natin ang tidal predictions para po sa Manila Bay. Narito po ang tidal prediction courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin, yan po ay 3:13 ng madaling araw at yan po ay merong 0.93 meters na level ng tubig. Samantala ang low tide po natin, yan po ay 12:02 ng hapon at yan po ay wala naman pong meters na nakikita para po sa ating low tide. Sa aming pagbabalik, makakapanayan po natin ang isa sa mga weather forecaster ng Pag-asa. Abangan yan matapos ang ilang paalala.